Tara na guys, gawa tayo ng lemon garlic fried rice. Ayan guys, kumuha lang ako ng 3 cups ng bigas. Tapos, nakaprepare na din ang aking chicken broth cubes para siya ng pantutubig natin. Pero winash ko muna bago ko siya nilagay itong chicken broth cubes natin. Para at least may lasa na siya. So, it depends to you guys kung ang kukunin ninyong broth cube is salted or unsalted. But anyway, iaano pa lang naman natin eh. Luluto natin siya at the same time. So, yan na po yung rice natin. Cook with chicken broth. Tapos, yan din ang ating mga ingredients. We need the lemon zest. Tapos, bawang. And then, our onions. Basta chop lang po ninyo ng maliliit to make it easy. O ganyan lang po siya. And then, of course, we need the basil, dill with, and parsley. So, yan lang po ang ilalagay natin. And of course, our salt and pepper. Hindi pwedeng wala po yan. So, now we prepare our pan na paglulutuan naman natin. So, I use this time ang butter. You can use yung regular oil but it's up to you kung ano ang choice ninyo. But this time ako kasi chinus ko muna ang butter to make it easy for me and at the same time para mas ma-flavoring siya. So, ganun lang po siya. So, yan, nilagyan ko lang po siya ng about mga 1/8 lang siya ng ng mga butter. Tapos, yan nga, patutunawin lang natin. And then, after that, while doing that or while waiting, pwede na rin naman natin isabay ang ating sibuyas para at least mailuluto na natin siya or mapapalambot to make it easy, di ba? So, ganyan lang po ang gagawin natin. Then, pag medyo parang malambot-lambot na siya, and then we can put also our bawang na din for next. O, diba? So, yan lang po siya, guys. Pinapaanuhan ko lang muna siya. Talagang minimix-mix ko muna ng sibuyas to make it easy na rin naman to cook. And same with the bawang. So, while doing that, pinahina ko ng konti muna yung para mailagay na natin yung mga ibang ingredients. Like yan, yung parsley. And then, after that, the parsley, now we can put our next ingredients. And of course, that will be dill with. Yun ang next nating ilagay. O, diba? Para kahit papaano magkakaroon siya ng another kind of flavor at parang lemonade ang So, it depends for you guys kung how many ang ilalagay ninyo. And then, with a little bit chili, para medyo may konting anghang naman ang pagkain natin. But it's up to you guys kung gaano Mas preferred ko kasi ang chili. And next would be basil. Yan yung next kong nilalagay. I don't know for you guys if you really wanted to put some, but pero sa akin kasi gustong-gusto ko siya. And of course, our salt. Oh, mali. Pepper pala. Alam nyo naman. Basta salt and pepper naman magkasunod naman yan palagi, di ba? Ang siyang nilalagay natin. So, after you guys put everything on this, i-mix-mix lang natin siya ng konti. Di ba? Nakikita nyo naman. Tapos, pagkatapos natin mailagay yung salt and pepper natin, so yun na, palapit na natin isunod ang ating rice na niluto natin sa chicken broth. Oh, by the way pala, bago pala natin ilagay yung rice, lagay pala na natin yung yung zest ng ng lemon. Yun pala dapat po muna ilagay natin. So, yan, i-zest lang natin siya para yung flavoring ng lemon andun siya. Well, it's up to you guys kung gusto rin ninyong ilagay yung mismong lemon niya para mas maasim siya. Pero sa akin kasi is enough already dahil nga dun sa sa dill with pala na nilagay natin. Parang lemonade yung lasa. And at the same time, yung flavor itself ng lemon zest is nagbibigay na talaga siya ng flavoring. So, ayan guys, ganun lang po. So, we are almost ready na ilagay na natin ang ating rice. So, ayan guys, nailagay na natin. So, our next will be the rice. So, oy! Yummy na talaga ang nakikita ko. So, by the way guys, it depends to you kung gusto, it depends upon your taste kung gusto pa ninyo maglagay ng maraming salt or it's up to you guys. Pero sa akin kasi is a
A little bit salt is enough for me para mas ma-feel ko talaga yung mismong flavoring niya. Then after that, i-mix-mix lang natin. So we are almost done. Ganyan lang po siyang gawin. Diba? Nakakatawa siya. Basta keep on mixing just to be sure na all the flavors is gonna be spread out with your rice. Ganun lang po siya kadali. Tapos, and if you think it's already done for you, and then, ganun lang po siya. Ganun lang siya kaluto. And then, it's ready to eat. Kahit nga wala na nga kayong ulam it's still good and it's really good. Alam niyo yung nakakabusog na siya. Ibang kahit hindi ka na maghanap. But this one is really good with, siguro kung may tapa kayo, or itlog, or tuyo is good too. Ganun siya. Kaso nga lang pag tuyo kasi napaparami ang kinakain natin Sira si diet ba? And this kind of rice talaga masarap siya. Kasi healthy na rin. And at the same time, you don't need too much oil na rin sa pagluluto sa kanya. Kasi the rice itself already may lasa na siya Kaya it's up to you guys. Anyway, we are almost done na rin sa ating pagluluto. So, hi! Malapit na tayong kumain. Yum, yum, yum. Ako kasi mas gusto ko talaga siyang kainin ng ganyan lang. Just to be sure na talagang matitikman ko ang totoong lasa niya. Kaya, huwag kayong umalis dyan at tayo sabay-sabay nakakain. Diba? Ayan na. Ready na ang aking bowl. So, paano ba yan? Kainan na tayo. Tikman na natin ating niluto. Yum, yum, yum. Ayan na po. So, kainan na. Till next time.